After using the Switch 2 for 5 months, masasabi ko mga peeps, worth it ba o hindi ang Switch 2? So in this video, iti-check natin kung sulit ba bumili ng Switch 2 or if you should just buy another console like the PS5 na with the PS Portal or even the Steam Deck or the ROG Ally. In this video, iti-check natin kung sulit ba bumili ng Switch 2 in 2025 or even 2026 after 1 month, and titingnan natin kung sulit ba talaga ang Switch 2. So hi, my name is Daniel Australia. Welcome back to my channel, and in today's video, iti-check natin kung sulit ba ang Switch 2 in 2025 or 2026 if you're and kung ano ba ang experience ko using this console. So, in this video, check natin. So, without further ado, let's get started, mga peeps. So, the Switch 2 was released back in June 2025. And masasabi ko mga peeps, after owning it since day 1, na sulit talaga ang Switch 2 if hindi kayo hardcore gamer. And I have been using the Switch 2 and been playing Cyberpunk, Donkey Kong Bonanza, and yung NBA 2K26 na bago na yon. So I've been using those games and masasabi ko naman na magandang graphics, pero mga peeps, as a purist na gusto ko maganda ang graphics, and if comparing it to the PlayStation 5, mas stable ang frame rate ng PS5 compared sa Nintendo Switch 2. And the Nintendo Switch 2, para sa akin mga peeps, ay minsan naglalag. It shows pa naglaro ka ng high graphics game like Cyberpunk or even 2K26. Kasi yung 2K26 na ginagamit dito sa Switch 2, it is almost the version of the PlayStation 5. Pag nakahawak kayo ng Switch 2 and naglaro kayo ng mga games like Cyberpunk, NBA 2K26, or even mga Donkey Kong Bonanza, which is para sa akin maganda naman, pero may issues lang doon, which is nag-bug down yung games, which is bumababa ang FPS ng game. So let's talk about compatibility. It can play mostly all in Switch 1 games, and it can also play its own Switch 2 exclusive games. So maraming games na lumabas sa Switch 2 within this year, and yung killer title para sa Switch 2 is the Mario Kart World. And masasabi ko mga peeps na ang Mario Kart World ay kakaiba siya sa Mario Kart 8 Deluxe on the Switch 1. So ito mga peeps din masasabi ko na ayaw ko sa Switch 2. And isa doon ay yung pinaka-ayaw ko, which is yung price ng games. No! God! And yes, masasabi ko, if you're planning to buy a Switch 2, maghanda kayo. Ang Switch 2 ay may exclusive games na sobrang mahal. Like, yung Donkey Kong Bonanza, yung binili ko to, discounted na ang 3,500. What the hell? So, ang Switch 2 ay sobrang mahal. Like 29,000 pesos na mahal. At yun ay kasama pa yung Mario Kart game na exclusive for Switch 2. And marami sa inyo mga peeps nagsasabi na why not just buy the Switch 1 version ng game and makakatipid ka. Actually, hindi kayo makakatipid kasi ang Nintendo ay naglagay ng kalokohan, which is yung kailangan mo bayaran ng $10 para ma-upgrade lang yung graphics ng game. So basically, Breath of the Wild and Tears of the Kingdom, and even I believe yung Pokemon na na bago, yung Scarlet and Violet, kailangan nyo bayaran para lang gumanda ang graphics. So after 5 months of using the Switch 2, I don't recommend buying the console. So after 5 months of using the Switch 2, I don't recommend buying it. Sobrang greedy ng Nintendo dito sa console na ito. Like, babayaran nyo pa ng extra $10 para lang mag-upgrade ng graphics ng Switch 2 and yung sobrang mahal ng mga games niya. If you're wondering, pwede ko naman gawin ito pang tablet like pagnood ng YouTube para sa mga bata or bumili ng Switch 1 na mumurahing games and play it. I would say mga peeps na huwag kayo bumili dahil yung YouTube ay wala pa sa Switch 2 and yung games niya ay sobrang mahal. Even third-party games like NBA 2K26 ay sobrang mahal. So sa sinasabi ko na hindi maganda bumili ng Switch 2, actually meron din good sides sa pagbibili ng Switch 2. So like for example, pwede siya maging portable console, and kahit mas mabigat siya compared sa Switch 1, i-compare mo siya sa mga console like the Steam Deck, ROG Ally, or even the MSI Claw,
lahat yun mga pips ay makakapal na console and kulang-kulang yung games minsan and kailangan mo pa i-check kung gumagana ang PC games on that console. And the Switch 2, halos lahat ng mga games nito ay made for the controls of the Switch 2. Like for example, pwede mo siya gawing mouse yung Joy-Con. So sa lahat ng mga sinabi ko mga pips, worth it naman ang Nintendo Switch if number 1, you're a hardcore Nintendo fan and you love games like Mario, Zelda, and even Kirby. Reason number 2 is because if you own a version 1 o version 2 ng Switch 1, yes, ang gulong yun, ang console nito ay sobrang mas maganda ang graphics even though it's LCD lang, hindi siya OLED. At hinihintay ko nga ngayon yung bagong Metroid na sobrang hype na hype kasi yung huling matinong Metroid Prime game was on the GameCube. And speaking of GameCube pala mga pips, ay pwede ka maglaro ng GameCube on this console. GameCube hanggang NES. And pwede ka rin maglaro ng mga Sega console games like Sonic the Hedgehog gamit ng Nintendo Switch Online. So para sa inyo mga peeps, worth it ba bumili ng Switch 2 o hindi? Well, ako mga peeps, I'm in the middle of it's worth it and it's not. Kasi sabi ko mga peeps na worth it naman pero may issues lang ako na konti. So, thank you very much for watching mga peeps. Hope you guys enjoy. Leave a thumbs up and subscribe. And thank you very much for watching. Bye.